Nakakaiyak, nakakakilig, Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, magandang tanghali sa inyo, Nikki at Kimbo, at binabati ko rin ang lahat ng nakikinig sa inyong programa. Tawagin niyo na lang akong Glenda, 21 years old at taga Bacoor, Cavite. Madalas kong mapakinggan ang mga replays ng Dear MOR tuwing gabi sa YouTube channel ninyo. Night shift kasi ang kasalukuyang kong pinapasukang trabaho at marami akong natututunan sa mga istoryang ine-air nyo, lalo na pagdating sa buhay. Kaya naman, heto, sumulat na rin ako. Naniniwala kasi ako na kapupulutan din ng maraming aral ang kwento ko. Nikki at Kimbo, adopted child ako. Hindi na nag-asawa ang nakagisnan kong nanay. Wala rin akong mga kapatid. Sabi nila, maswerte daw ako dahil kinupkup ako ng isang kagaya ni Mama. Masipag kasi siyang magtrabaho at naibibigay niya lahat ng pangangailangan ko. Napag-aral niya ako sa magandang eskwelahan mula elementary hanggang high school. Kaya lang, may isang parte ng ugali ni Mama na hindi ko nagustuhan, Nikki at Kimbo. Lumaki kasi akong madalas niyang pagbuhatan ng kamay at mabait naman siya sa akin pag may ibang tao. Pero pagdating sa loob ng bahay, minamaltrato niya ako. Marami siyang ipinagbabawal sa akin. Siya ang nagsasabi at namimili ng mga pwede kong namimili ng mga pwede kong kaibiganin. At pag may utos siya na hindi ko sinunod, siguradong malalang sermon at bugbog ang aabutin ko. Tapos hindi lang yon. Marami pa akong maririnig na masasakit na salita at panunumbat mula sa kanya. Uy Marvin, thank you talaga sa paghatid ah. Kahit pagod ka na, sinamahan mo pa rin ako pa uwi. Naku, wala yun. Ano ka ba? Ginabi na tayo sa group activity kanina kaya delikado na kung hahayaan kitang umuwi mag-isa. Layo-layo pa naman ang bahay niyo. Malayo pa dyan. Tignan mo nga oh, ilang hakbang na lang, nandyan na tayo sa kanto ng bahay namin eh. Siyempre mag-iisang oras na kaya tayo naglalakad. Ay, bakit ba kasi wala nang dumadaan ng mga jeep o kahit tricycle dito? Ganito talaga dito pag ganito mga mag-aalas 10 na ng gabi. Bihira na lang yung mga sasakyan. At saka Marvin, thank you nga pala dito sa pabaon ng brownies ha. May pamerienda ka pa talaga. Ha? Naku, wala yun. Basta ubusin mo lahat yan ha. Marami tayong quiz bukas. Sigurado ako magugutom ka sa dami ng aaralin natin. Oo nga eh. Saka syempre favorite ko rin to no. Malamang ubos talaga to kaagad mamaya. Marvin, sandali. Oh, bakit? Ito na ba yung bahay niyo? Ba't huminto na tayo sa paglalakad? Hindi pa. Pero medyo dun pa banda. Ano lang kasi, pwede mo na akong iwan dito para makauwi ka na rin. Mahaba-haba pa kasi yung lalakarin mo pabalik eh. Hindi. Ihahatid na kita doon. Wag Iba na, ka mamaya. okay na. Oo. Promise okay na ako dito. Malapit lang naman ako. Yun na nga, malapit na lang oh. Sige na, hatid na kita. Marvin, hindi pwede. Baka makita ka ni Mama. Oh, ano naman? Bakit? Pag-iisipan niya ba tayo ng masama? Hindi mo kilala si Mama. Iba ikot ng utak mo. Oras na makita niya ako may kasamang lalaki, sigurado iba iisipin nun. Kaya sige na please. Okay na ako dito, umuwi ka na. Okay. Sige, naiintindihan ko naman eh. Oh, basta i-text mo na lang ako pag nasa loob ka na ng bahay niyo ha. Oo na. Maglakad ka na ha. Mag-ingat ka. Bye. Bakit ngayon ka lang? Ano po kasi... Ano naman na idadahilan mo ngayon? Siguraduhin mo lang na hindi ka sinungalingan na maririnig ko, Glenda, ha? Huwag mong painitin ang ulo ko. Nag-group activity lang po kasi kami sa bahay po ng kaklase ko, kina Janine po. Oh, tapos? Tapos, gabi na po kami natapos dun sa project. So, inabot ka ng gabi. Nang hindi ka man lang nakakaalalang mag-text o mag-chat sa akin para mag-update kung nasan ka na ba, kung anong oras ka makakauwi at kung sinong mga kasama mo. Tama? Nalobat po kasi ako eh. Oh, bakit? Hindi ka ba pwede makicharge dun sa Janine? Wala ba silang kuryente? Meron po. Pero, syempre nakakahiya naman po kung dun pa po ako... Nakakahiya? Mas nahihiya ka pa sa ibang tao kaysa sa akin? Ako na nagbihis, nagpakain at nagpalaki sa'yo? Aba, hindi ka ba nahihiya na pinag-aaral kita tapos makikipaglandian ka lang?
Ano pong nakikipaglandian? Hindi po ako nakikipaglandian. Wala ka nang hiya, ha? Sinungaling ka pa! Kita-kita ko kayo nung lalaking kasama mo kanina. Naglalandian kayo habang hinahatid ka pa niya pauwi. Mahinatid lang naman po ako ni Marvin kasi gabi ni delikado po yung umuwi. At sinong may kasalanan na ginabi ka, ha? Ako ba? Ako ba may kasalanan? Huwag mo akong pinapaikot-ikot dito, ha? Magsabi ka lang kung puro paglalandi lang ang gusto mong atupagin sa buhay mo. Di yung sinasayang mo lahat ng pera at pagod mo para lang pag-aralin ka. Wala naman po kami ginagawang masama ni Marvin eh. Mali po yung iniisip nyo. Magkaibigan lang naman po kami. Wala akong pakialam kung ano man ang meron kayong dalawa ng lalaking yon. Basta huwag ko lang malalaman na nakikipag-usap o nakikipagkita ka sa Marvin na yon. Naiintindihan mo? Naiintindihan mo? Opo, hindi na po Alam mo naman ang mangyayari pag sumuway ka, di ba? Pahihintuin na lang kita sa pag-aaral at pagtatrabahuhan mo ang tirahan at ipapalamon mo sa sarili mo. Maliwanag ba yung Glenda, ha? Maliwanag ba? Maliwanag ba? Opo, Opo. Mabuti naman at nagkakaintindihan tayo. Sa lahat pa naman na ayoko ay yung mga taong hindi marunong makinig at sumunod. Hindi ka magbo-boyfriend. Naiintindihan mo? Magtatapos ka ng pag-aaral at tutulungan mo akong bayaran lahat na nagastos ko para lang maging abogada ka. Nikki at Kimbo, ganun lagi ang senaryo namin ni Mama. Senior high school na ako noon. Pero kung itrato ko ni Mama, parang batang paslit na hindi alam ang ginagawa. Habang tumatagal, lalo lang lumalala ang hindi magandang trato niya sa akin. Mula nung gabing yon, limitado na ang pagsuporta niya sa pag-aaral ko. Tapos pag nanghihingi ako ng baon o pang project, makakatikim muna ako ng panunumbat at pananakit bago niya ako bigyan. Pakiramdam ko noon, hindi ko nahawak ang buhay ko. Parang lahat ng galaw ko, kontrolado na ni Mama. Para kong magkakasakit sa puso, kakakimkim ng sama ng loob sa kanya. At natagalan ko pa yon ng halos 2 taon. Pero pagkatapos nun, nagkaroon na rin ako ng lakas ng loob na gawin ang isang bagay na matagal ko nang gustong gawin. At yon ay ang umalis sa poder ni Mama. Nikki at Kimbo, naglayas ako hindi lang dahil sa ayoko na ng trato niya sa akin. Umalis ako para matutong mamuhay sa sarili kong pamamaraan. Hindi ko na inisip ang sasabihin ng ibang tao sa akin. Ang mahalaga sa akin noon, maranasan ko kung paano tumayo sa sarili kong mga paa. O Glenda, ito na yung kama mo ha. Ito yung unan tsaka kumot na gagamitin mo. Salamat po, ate. Tapos, pwede mong gamitin tong aparador na to para sa mga damit at gamit mo. Sige po, asensya na po ha. Medyo marami po yata akong nadalang gamit. Okay lang, ano ka ba? Pagpasensyahan mo na kung hindi ganun kaluwag tong bahay namin na medyo maliit lang at simple. Sigurado kung komportable ka naman dito. Nako ate, maraming salamat po. Wala po yung problema. Okay na okay po ako dito. Thank you po talaga kasi pumayag kayong makitira muna ako sa inyo pansamantala. Alam mo, parang kababatang kapatid ng turing ko sa'yo. Kahit nga tumira ka pa dito habang buhay, okay na okay lang sa akin. Nakakahiya naman po sa inyo, Ate Sheila. Pero pangako po, makahanap lang po ako ng trabaho. Tutulong po talaga ako sa pang-araw-araw na gastusin nyo dito sa bahay. Kahit po, bayaran ko na yung pagtira ko dito, gagawin ko po yun. Huwag na, hindi na kailangan. Ipunin mo na lang yan para sa sarili mo. Diba, gusto mong maipagpatuloy yung pag-aaral mo ng college? Makakatulong yan sa'yo. Ate Sheila, hindi nyo lang po alam kung gaano ako sobrang nagpapasalamat sa inyo ngayon. Kayo lang po talaga yung natatakbuhan ko ng ganito sa oras ng pangangailangan. Diba nagsabi naman ako sa'yo? Lagi lang ako nandito pag kailangan mo ako. Hindi ka na ibang tao sa akin. Yung asawa niyo po pala ate, si Kuya Eric, alam po ba niya na makikitira po muna ako dito sa inyo? Naku, huwag mong alalahanin ng Kuya Eric mo. Walang problema sa kanya. Willing na willing nga siyang tulungan ka namin eh. Ate, Oh, bakit parang naiiyak ka? wala lang po. Masaya lang po talaga ako kasi tinatanggap niyo po ako. Wala na po kasi talaga akong ibang mapupuntahan eh. Tawang-awa na po kasi ako sa sarili ko. Halika nga rito. Di ba ang sabi ko sa'yo? Iwasan mo na yung pagiging iyakin mo na yan. Kailangan tatagan mo lagi ang loob mo. Opo, sorry po. Di ko lang po talaga mapigilan eh. Kasi madalas, yun lang ang puhunan natin sa buhay. Tatagat lakas ng loob. Meron ka nun, lahat ng pagsubok sa mundong to kayang-kaya mong harapin.
Opo ate, lagi ko pong tatandaan yan. Mukhang nakakaistorbo ako sa drama serye niyong dalawa. Hi, Han. Buti maaga kang nakauwi. Naman, syempre. Maaga ko na lagi natatapos yung trabaho ko ngayon, no? Mabuti naman. Han, si Glenda nga pala. Siya yung sinasabi ko sa'yo na... Okay. Oo, si Glenda, yung mabait at masipag na batang nakilala mo sa school event na pinuntahan mo dati. Yung makakasama na natin dito sa bahay mula ngayon, tama? Oo, Han. Tamang-tama. Galing mo memoryado mo Paulit-ulit mo ba namang kinukwento sa akin? Hi, Glenda. Musta ka naman? Hi po, Kuya Eric. Okay naman po. Masayang-masaya po ako at tinanggap niyo po ako dito ni Ate Sheila sa bahay ninyo. Sobrang nagpapasalamat po ako. Ay, nako, Han. Ganyan talaga siya. Wala pa kanina nung sinundo ko siya sa terminal hanggang ngayon, paulit-ulit siya nagpapasalamat. Tignan mo nga ako na hindi pa. Ay, nako, Glenda. Bawal mahiya dito, ha? Para mo na kaming mga nakakatandang kapatid ni Ate Sheila mo. Turing mo na kaming parang pangalawa mong pamilya. Salamat po, Ate, Kuya. Siya nga pala. Nabanggit sa akin ni Ate Sheila mo na naghahanap ka raw ng trabaho. Opo, Kuya. Gusto ko pong magkatrabaho muna para makapag-ipon at maipagpatuloy ko po yung pag-aaral ko. Nako, tamang-tama. Sigurado ako matutuwa ka sa sasabihin ko. Alam mo ba na may job opening sa company namin? Job opening? Talaga po? Wow, seryoso ba yan, Han? Oo, seryoso yun. Walang halong biro. Hiring kami. Kailangan namin ng admin assistant sa office. Kahit undergrad, tumatanggap sila. Basta marunong sa office works, bait, sipag. Ano yun? Glenda, pasok ka dun. Nako, kung ako sa'yo, magpasa ka na agad ng resume. Baka mamaya maunahan ka pa. Sige po, mamayang gabi aasikasuhin ko po kaagad. Nga pala, Glenda. Alam ba ng nanay-nanayan mo na dito ka sa amin nakatira? Ang totoo po niyan, wala po siyang alam sa kung nasan ako. Hindi ba mag-aalala yun sa'yo? Baka hindi na nakakatulog yun. Siyempre, naglayas ka. Wala siyang kamalay-malay kung napano ka na o ano. Siya rin naman po yung nagsabi na mas pipiliin na lang daw niyang umalis ako or mawala na lang ako dun sa poder niya. Kaysa raw po bibigyan ko siya ng sakit ng ulo. Sobra raw po ang pabigat sa buhay niya. Pero Glenda, mas okay sana kung ipapaalam mo pa rin sa kanya kung nasan ka. Malay mo naman, nadala lang siya ng emosyon niya kaya siya nakapagbitaw ng masasakit na salita sa'yo. Nanay mo pa rin siya kahit na anong mangyari. Magsasabi naman po ako sa kanya pero hindi pa po sa ngayon. Papalipasin ko na po muna. Okay lang yan. Naiintindihan kita, Glenda. Basta hanggat nandito ka sa amin, ligtas ka. Walang dapat ipag-alalang nanay mo. Hindi ka namin pababayaan dito ni Ate Sheila mo. Nikki at Kimbo, sa kabila ng lahat ng naranasan ko, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil tuwing magkakaroon ako ng mga alanganing sitwasyon, laging may mga mabubuting taong tumutulong sa akin. Isa na nga ron si Ate Sheila at ang asawa niyang si Kuya Eric. Ibang-ibang ugali nila kay Mama. Hindi nila ako sinasaktan, hindi nila sinusumbat sa akin ang mga naitulong nila. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko kung paano ang totoong pag-aalaga ng isang magulang o pamilya. Kaya lalo pa akong namomotivate na ayusin ang buhay ko, Nikki at Kimbo. Sinikap kong hindi maging pabigat kina Ate Sheila at Kuya Eric. Nagsipag ako sa trabahong napasukan ko sa kumpanya nila Kuya Eric. Bumuulit ako ng bagong pangarap para sa sarili ko. Doon ko na-realize na ang sarap pala sa pakiramdam na may mga taong nakaka-appreciate sa totoong halaga mo. Yung imbis na maliitin ka, sila pa mismo ang magtutulak sa'yo para abutin ang mga pangarap mo sa buhay. Naku, ano ba meron, Glenda? Bigla mo kaming niyaya at nilibre ni Eric sa magandang restaurant na to, ha? Ako, alam ko ang dahilan. May good news. Pero syempre, gusto ko si Glenda yung magsabi. Talaga? Ay naku, nakaka-excite naman yan. Sige nga, ano ba yon? Kasi ate, nabigyan po ako ng bonus ng boss namin eh. Seryoso ba yan? Wow, ang galing mo naman! Ate, hindi lang po yun. Sinabihan din po ako na pwede po nila akong i-promote sa mga darating na buwan. Oo, diba? Anong masasabi mo ron, Han? Baklase, diba? Iba talaga. Siyempre, sobrang sipag kaya nitong batang to. Ang dami lesson na dumarating sa'yo, Glenda. Masayang-masaya ako para sa'yo. Thank you po. Thank you po sa inyo ni Kuya dahil hindi niyo po ako pinabayaan at lagi kayong nakasuporta. Alam mo ba, Han? Tahimik lang yan si Glenda sa opisina pero halimaw yan tumapos ng deadline. Kaya gustong-gusto yan ng mga boss eh. Naku, Glenda. Basta, galingan mo pa.
Pag sumikapan mo pa, sigurado ako malayong mararating. At makakaipon ka pa na mabilis para maipagpatuloy mo na yung pag-aaral mo. Sayang din yung talino at galing mo. Yan din ang lagi kong sinasabi sa kanya, Han. Huwag niyang kalimutan ang pag-aaral niya. Baka kasi mamaya maghuli yan sa trabaho niya. Huwag po kayong mag-alala, Ate Sheila, Kuya Eric. Pangako po, magtatapos po ako ng pag-aaral. Pag nangyari po yun, makakakuha na po ako ng mas magandang trabaho, mas maibabalik ko na rin po yung mga naitulong niyo po sa akin. Aba, Glenda, huwag mo masyadong isipin yung mga naitulong namin ng Kuya Eric na sa'yo. Ang mahalaga lang sa amin, yung mapabuti yung kinabukasan mo. Doon palang bayad ka na. Saka hindi ka naman namin sinisimil eh. Pakita lang namin na masaya at nasa mabuting kalagayan. Kasold na kami doon. Maraming salamat po talaga. Sobrang laki na po yung utang na loob ko sa inyong dalawang mag-asawa. Kaya dahil po dyan, may ibibigay po ako sa inyo para makabawi man lang po ako kahit konti. Ate, kuya, para po sa inyo to. Ano ba to? Bakit may paregalo ka pa? Wala namang okasyon na. Baka naman mamaya, inubos mo na yung pera mo para lang dito ha. Naku, hindi po. May budget naman po ako sa inyo eh. Para po sa inyo talaga yan. Tanggapin niyo po, parang pasasalamat ko na rin po sa inyo. Sige po, buksan niyo na po. Ano kaya to? Na-excite na ako eh. Uy! Han! Couple watch! Oo, ano? Ang gaganda naman ito, Glenda. Hindi ba parang ang mamahal naman ang mga to? Oo. Mukhang branded pa yata. Naku, sakto lang po yan. Isukat niyo na po. Gusto ko po kasi makita na suot niyo eh. Naku, Han, tignan mo, bagay na bagay sa kamay ko. Magaling pumili itong si Glenda eh. Oh. Kahit sa akin, saktong-sakto. Naku, mabuti naman po nagustuhan ninyo. Natagalan din po ako sa pagpili ng mga yan eh. Salamat, Glenda. Nag-abala ka pa. Sobra kaming natutuwa ng Kuya Eric mo sa mga regalo mo. Naku ate, wala pong anuman. Maliit na bagay lang po yan kumpara sa mga nagawa niyong mag-asawa para sa akin. Siya nga pala, mag-iisang taon ka nang nakatira sa amin at nagtatrabaho. Hindi ka man lang ba kinontak o kinakausap ng nanay mo? Hindi po eh. Wala rin po akong balita sa kanya. Pero sinubukan mo man lang ba na i-text o tawagan siya kahit minsan? Alam mo na, maipaalam mo man lang sa kanya na nasa mabuti kang lagay. Saka kahit bisitahin mo man lang, miss na miss ka na rin nun. At baka hindi mo lang alam, hinihintay ka lang pala niyang umuwi. At saka... Hindi na po ako uuwi. Ha? Ate Sheila, Kuya Eric, kayo na po yung mas itinuturing kong pamilya. Oo, malaki pa rin po yung utang na loob ko kay mama kasi kinupkup niya po ako. Binihisan, pinakain, pinag-aral. Pero sa inyo ko lang po naramdaman yung totoong pagmamahal at pag-aalaga na matagal ko nang hinahanap. Kaya hindi na po ako uuwi. Kayo na po yung tahanan ko. Nikki at Kimbo, mula nang nakitira ko kina Ate Sheila at Kuya Eric, wala na akong balita pa tungkol kay Mama. Kahit naman hindi naging maganda ang pagsasamahan namin, malaki pa rin ang utang na loob ko sa kanya. Ang totoo niyan, may mga times na namimiss ko talaga si Mama. Yung tipong hindi ko na naaalala yung mga masasakit na nagawa niya sa akin. Parang ang naiiwan na lang ay yung mga happy memories namin na nagpapatunay na kahit papaano, kahit hindi maayos na pamamaraan, minahal at pinahalagahan ako ni Mama. Kaya naman may isang beses na sinubukan ko siyang bisitahin. Kaso lang, Nikki at Kimbo, hindi pa rin naging maganda ang pagkikita naming ulit ni Mama. Para siyang nag-aapoy sa galit nung nakaharap niya ako. Wala akong nakitang kahit anong bahid ng pag-aalala sa mga mata niya. Wala siyang ibang bukang bibig kundi ang lahat ng nasayang na pera niya dahil sa pagpapalaki sa akin. Magmula noon, hindi na ako nagpakita sa kanya, Nikki at Kimbo. Sinabi ko rin sa sarili ko na sina Ate Sheila at Kuya Eric na lang talaga ang ituturing kong totoong pamilya. Dear MOR, pagtitiwala. Nikki at Kimbo, lumipas pa ang ilang buwan at ipinagpatuloy ko ang pagtatrabaho para makapag-ipon at makatulong ako kina Ate Sheila at Kuya Eric. Masasabi kong sa punto ng buhay kong to, mas matatag na ako. Mas kaya ko nang harapin ang mga pagsubok na ibabato sa akin. Mas buo na ang loob ko. Kaya lang, bakit ganon ang buhay, Nikki at Kimbo? Parang kung kailan unti-unti nang nagiging okay ang lahat at saka naman may darating na problemang pagbabago. Yung parang biglang hindi ka na magiging komportable sa isang lugar o sa mga taong nakakasama mo. May mga pagkakataon kasi, Nikki at Kimbo, na nag-iiba na lang bigla yung pakikitungo sa akin ng mga tao sa paligid ko.
Sa unang beses na napatunayan ko yon, yung time na binisita ko ng isang matagal ko ng kaibigan. O Marvin, magmerienda ka muna. Sigurado ako nagutom ka sa biyahe mo. Uy, Marvin! Okay ka lang ba, ha? Ba't ang tahimik mo? Saka, kanina mo pa ako tinititigan. Ano pang meron? Uy! Ha? Kasi medyo naninibago lang ako sa'yo. Naninibago? Ganito pa rin naman ako, ha. Ako pa rin yung dating Glenda na kaklase at kaibigan mo. Oo nga, pero ang ibig kong sabihin, mas lalo kang gumanda ngayon. Wala na ako nakikitang lungkot sa mga mata mo. Parang ang gaan-gaan ng lahat sa'yo. Yun ba? Inayos ko lang naman yung parte ng sarili ko na hindi ko maayos dati. Alam mo naman yung naging klase ng buhay na meron ako, di ba? Nung kasama ko pa si Mama. Oo, alam ko. At lahat ng yun natatandaan ko pa hanggang ngayon. Namimiss ko na nga yung madalas mong pagkikwento sa akin eh. Yung mga pagtambay natin sa kantin, yung mga paghatid-hatid ko sa'yo. Glenda, na-miss kita. Sobra. Okay. Bago yung mahabang kwentuhan, kainin mo muna tong hinanda kong merienda para sa'yo. Mamaya, malamig na tong pansit. Sige ka. Yan na nga. Makakatanggi ba ako hanggang ngayon? Alam na alam mo pa rin kung ano yung paborito kong merienda. Siyempre naman, no? Makakalimutan ko ba yung madalas na paglilibre mo sa akin ng pansit bihon dati? Oo nga. Natatandaan mo po pala yun. Ay, nga pala Marvin, salamat pala dito sa dalawang bulaklak ha. Talagang may ganito ka pang paandar. Siyempre naman no. Matagal na kaya kitang gustong bigyan ng ganyan. Hindi ko lang magawa kasi alam kong hindi mo naman tatanggapin. Aba talagang hindi ko tatanggapin kasi natatakot akong baka makita ni Mama. Kilala mo naman yun. Ultimo maliit na bagay, may mali siya sa kanya. Pero ramdam mo ba na umpisa pa lang nililigawan na kita? Glenda, mahal kita. Matagal na. Mula nung nalaman kong huminto ka sa pag-aaral at nagpakalayo-layo ka, wala akong ibang gustong gawin kundi hanapin ka. Alamin kung nasan ka, kung nasang buti ka bang kalagayan, kung wala bang nananakit sa'yo o ano. Glenda, walang araw na hindi kita naisip. Marvin, sorry Pasensya ka na. Hindi ko alam na ganyan pala yung nararamdaman mo. Masyadong magulo ang buhay ko noon. Hindi ko nakita yung pagpapahalaga na binibigay mo sa akin dahil sa mga problema lang ako laging nakatingin. Glenda, hindi mo naman kailangan magpaliwanag eh. Lahat ng tungkol sa'yo naiintindihan ko. Lahat ng mga problema mo sa buhay, tinatanggap ko. Salamat. Salamat sa pagpaparamdam na kahit nasa magkaibang mundo na tayo, parte pa rin ako ng buhay mo. At gusto kong maging parte ka pa rin nun habang buhay. Kaya, sana Glenda, hayaan mong patunayan ko sa'yo kung gaano kita kamahal. Kasi hindi ba parang hindi pa ito yung tamang panahon, Marvin? Nagsisimula pa lang akong bumangon. Nagsisimula pa lang akong abutin yung mga pangarap ko. Oo na naman. Hindi ba pwedeng samahan kita? Sabay nating abutin yung mga pangarap mo. Yung pangarap ng isa't isa. Hindi ganun kadali yun. Walang mahirap na bagay sa akin, Glenda, basta para sa'yo. Matagal ko nang hinihintay to. Baka naman pwede mo na akong bigyan ng pagkakataon ngayon. Alam ko at nararamdaman kong may lugar din ako dyan sa puso mo. Hindi mo may tatanggi sa akin yun. Marvin, wala akong itinatanggi, okay? Gusto kita. Mabait ka, maalaga, matulungin. Halos lahat nasa iyo na. Pero kasi, hindi ko pa lubusang nabubuo yung sarili ko. Ayokong pumasok sa isang relasyon na hindi pa ako ganun kahanda. Pero Glenda, pwede naman. Ayokong maging unfair sa'yo. Ayokong gumawa ng isang bagay na alam kong mapipilitan lang ako. Anong nangyayari dito? Glenda, sino tong lalaking to? At ano sinasabi mong mapipilitan ka lang? Anong pinipilit sa'yo ng lalaking to, ha? Kuya Eric, si Marvin po. Kaibigan. Hoy, ikaw. Binabastos mo ba tong si Glenda, ha? Sir, hindi po. Ang totoo po niyan. Kuya Eric, wag na po. Tama na po. Wala naman pong ginagawang masama si Marvin eh. Anong wala? Totoo po talaga. Binisitan niya lang po ako dito. Matagal na po kaming magkaibigan. Kuya, hindi po siya masamang tao. Paano ka nakakasiguro, ha? Malay mo ba kung may iba na palang balak sa'yo tong lalaking to? Pareho pa naman kaming wala ng ate Sheila mo dito sa bahay. Rick, sorry po. Glenda, parang ka na naming kapatid ni Sheila. Pinoprotektahan lang kita dahil ayoko may mangyaring masama sa'yo hanggat nasa puder ka namin. Kaya sana sa susunod, wag kang magpapapasok ng kahit sinong lalaki, lalo't mag-isa ka lang dito. Maliwanag ba? Opo, kuya. Pasensya na po. At ikaw, Marvin, tama? Wag ko na makikita ang pagmumukha mo dito. Naiintindihan mo? Pero... Marvin, sige na. Umuwi ka na muna. Sa ibang araw na lang tayo magkita, ha? Pasensya ka na. Nikki at Kimbo, hindi ko inaasahan ang pangyayaring yun. Naiintindihan ko na bilang nakikitira kina Ate Sheila at Kuya Eric, hindi ako dapat nagpapatuloy ng kung sino-sino, lalo na't wala sila sa bahay. Naiintindihan ko rin na concern lang sila or si Kuya Eric. Nalalabuan lang talaga ako sa part na muntik niya pang saktan si Marvin. Nagulat ako, Nikki at Kimbo.
doon din ako nagsimulang makaramdam ng kakaiba kay Kuya Eric. Parang bigla akong nailang sa kanya. Doon ko rin kasi una napansin na napapadala sa yung pagiging sobrang maalalahanin niya sa akin. At minsan, sa sobrang concern niya, parang iba na yung dating sa akin. Yung tipong naiilang na rin akong kausapin siya. Pero dahil ayoko mag-isip ng kung ano-ano at ayokong mahalata ni Ate Sheila na naiilang ako sa asawa niya, binaliwala ko na lang yung mga napapansin kong kakaiba. Hanggang sa lumipas pa ang ilang buwan, may isang hindi inaasahang pangyayari ang sumagot sa mga paalaisipan kong ito. Glenda, Po, Kuya Eric, bakit po? ika nga rito. Samahan mo kami sa pag-iinom ng Ate Sheila mo. Po, Kuya, hindi po kasi ako umiinom eh. Okay lang yan, Glenda. Tara na. Minsan lang to. Ayan ang Ate Sheila mo na yung nagsasuggest ha. Naman kaming tanggihan. Beer lang naman to. Kahit tikim lang Pero naguhugas pa po kasi ako ng mga plato. Mamaya na yan, ano ka ba? Ka naman katulong dito eh. Sayang yung ganda mo kung lagi kang naglilinis ng bahay. Tara na, dali na. Aray, Kuya, Ay, sorry. Napahigpit pala yung hawak ko sa braso mo. Halika na kasi, mamaya na yan. Uy, Glenda, ka na. Huwag ka na mag-alala. Akong bahala sa'yo. Tayo-tayo lang naman, oh. Hindi ka naman malalasing ng sobra. Medyo lang. O, tignan mo ha. Kanina pa nag-aaya ang ate mo. Tara na kasi. sige po. Oh, yun o. Tsaka kas. Pero hindi po kasi talaga ako umiinom. Sasamahan ko lang po kayo. Lalo na pares na po kayong lasing ni Ate Sheila. Alalay na lang po ako. Buti naman at may kasama na kaming umubos nitong mga beer na to. Oh, Glenda, itong beer mo. Dahan-dahan lang ang pag-inom, ha? Pero Ate Sheila, hindi po talaga ako... Sige na. Huwag ka nang mahiya. Bigyan mo na kami ng ate mo kahit isang buti lang. Dali na. Diyos ko, ano ba to? Sabing hindi nga ako umiinom eh. Subukan mong tikman, oh. Dali na. Huwag kang mag-alala. Masarap yan. Hindi ka magsisisi, promise. Sige po, itikman ko na po. Yo! Welcome sa inuman, Glenda! Ano, kumusta? Ubusin mo yan, ha? Bawal magtira, ha? Pero sama po nung lasa eh. Parang hindi ko po kayang ubusin. Pasensya na po. Bikim ka muna kasi ng pulutan. Tapos, yan, oh, sabay inom ng beer. Ayan, ganyan nga. Marunong ka nang mag-inom, Glenda, ha? Pagkaubos mo na isang bote na yan, marami pa tayo dito, ha? Papakasaya tayo ngayong gabi. Walang Killjoy. Aray, sakit ng ulo ko. Teka, lumabas na ba? 4 AM na pala. Naku, dito na pala ako nakatulog sa kama nila ate at kuya. Katabi-tabi pala kami sa pagtulog dahil sa kalasingan. Ay, makalipat na nga sa higaan ko. Pero pupunta muna akong CR. Parang nasusuka ako eh. Ay, ang sakit ng tiyan ko. Parang babaligtad yung sikmura ko. Makabalik na nga sa pagtulog. Brenda, huwag kang maingay. Kuya Eric, ano pang ginagawa niyo? Huwag kang mag-alala. Mabilis lang to. Basta huwag ka lang gagawa ng kahit na anong ingay. Akong bahala sa'yo. Oh. Nakakasabi ko lang, di ba? Huwag ka nang pumalag. Bigyan mo na si Kuya Eric mo. Tagal na ako nagpipigil sa'yo eh. Kuya, nakikusap po ako. Kuya, wag niyo pong gawin sa akin to, please. Huwag ka maingay. Sigurado ako magugustuhan mo naman itong gagawin natin eh. Dapat kasi kanina pa to eh. Kaso, ang sarap ng tulog mo. Kaya ngayon na lang natin gagawin. Huwag ka mag-alala. Mabilis lang naman. Kuya, please po. Maawa po kayo. Tigil niyo na po ito. Kuya. Gusto mo ba siloob tayo ng bata para hindi masyadong marinig kung gusto mong mag-ingay, ha? Ano? Tara na ba? Han, Eric. Ano yan? Nagising pa si Sheila. Bad trip naman, ha? Eric, Han. Pahingi naman ng tubig, nauuhaw ako. Tawag po kayo ni ate. Puntahan niyo na po siya. Eric! Sandali! Eto na, kukuha na ng tubig! Torbo naman, oh. Nikki at Kimbo, yun na ata ang pinaka nakakatakot na naranasan ko sa buhay ko. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ko nung gabing yun. Magdamag akong patagong nanginginig at nag-iiyak sa labas. Palakad-lakad ako,
Hindi ko alam noon kung saan ako tatakbo. Saan ako pupunta? Hindi ko alam kung saan ba talaga ako ligtas. Sino ba talaga ang pagkakatiwalaan ko? Dapat ba akong mapanatag na hindi na ituloy ni Kuya Eric ang pagtatangka niya sa akin? Napakasakit, Nikki at Kimbo. Hanggang ngayon, pag naiisip ko yung pangyayaring yon, natutrauma pa rin ako. Akala ko kasi dati, pag pinakitaan ka ng kabutihan ng isang tao tapos nagtiwala ka sa kanya, okay na. Yun pala, hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Marami pa rin pwedeng magbago. Nikki at Kimbo, hindi ko nagawang magsumbong noon kay Ate Sheila. Siguradong magagalit at masasaktan siya pag nalaman niyang sinubukan akong pagtangkaan ng asawa niya pa mismo. Ayokong maging dahilan ng pag-aaway nila. Pero mas ayokong maulit pa sa akin ang pangyayaring yon kung wala akong gagawin. Kaya ilang araw pagkatapos nun, lumipat ako sa kahuli-hulihang pwedeng taong pagkatiwalaan, kahit pansamantala. Hello, Glenda. Sorry ngayon ko lang nasuot yung tawag mo Medyo busy kami sa trabaho maraming kasing Marvin. Teka, anong nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Mamaya ko na sasabihin sa'yo. Mahirap magpaliwanag Teka nga, nasan ka ba ngayon Nandito pa rin ako sa bahay ni na Ate Sheila. Pwede mo ba ako puntahan mamaya pag out mo sa trabaho? Please, emergency lang Kailangan lang talaga kita ngayon, Marvin. Okay. Sige, walang problema. Pero, sandali nga lang. Ano ba kasing nangyayari? Bakit ka umiiyak Tsaka, anong meron? Bakit pinapapunta mo ko dyan? Diba? Sabi ng Kuya Eric mo. Huwag mong intindihin yung sinabi niya. Basta, puntahan mo ako dito mamaya. Magpapasundo ako sa'yo. Aalis na ako sa bahay na to. Gusto ko nang umuwi kay Mama. Babalik na ako sa kanya. Ano? Alam mo, Glenda, sa tono ng boses mo ngayon at sa mga sinasabi mo, kinakabahan ako bakit ba hindi mo na lang sabihin sa akin kung anong nangyari? Pinag-aalala mo ako Mahirap sabihin sa telepono, Marvin. Ikikwento ko na lang sa'yo mamaya, Basta please, kung pwede mas maaga, puntahan mo na ako dito. Okay, sige. Ikalma mo na lang muna yung sarili mo, okay? Huwag ka nang umiyak. Itetext kita agad kapag ondokin ako, okay? Salamat. Maraming salamat, Marvin. Ihanda mo na rin yung mga gamit mo para mamaya diretso alis na tayo. Okay, nakahanda na. Hintayin na lang kita. Sige. Mag-early out ako. Hintayin mo ako, Bye. Matatapos din to, Glenda. Matatapos din ang lahat ng to. Oh, Glenda, ba't nandito ka? Wala ka bang pasok sa trabaho? Teka, anong nangyayari? Ba't ka naka-impake? Oo nga, Glenda. Aalis ka ba? Uuwi na po ako sa amin. Uuwi na po ako kay Mama. Ha? Ano? Teka. Tama ba yung narinig namin? Uuwi ka na? 2 taon mahigit na po akong nakatira sa inyo, Ate Sheila, Kuya Eric. Tingin ko, sobra-sobra na po kung magtatagal pa ako dito ng ilang linggo o kaya buwan. Pero Glenda, di ba napag-usapan na natin to? Oo nga naman. Hindi ba parang biglaan naman? Tapos ng 2 taong pagkup-kup namin sa'yo dito, bigla mo na lang kaming iiwan kung kailan mo gustuhin. Ano ba kasi nangyari? Napansin ko rin kasi na ilang linggo ka nang laging tahimik, laging balisa. Wala sa sarili. May problema ka bang hindi sinasabi sa amin? Wala po, Ate Sheila. Sorry po kung biglaan po itong pag-alis ko. Pero kailangan ko na po talaga kasing umuwi Kailangan po ako ng mama ko. Pero pag umuwi ka sa kanya, parang binalikan mo lang din yung dati mong buhay. Yung buhay na lagi kang kinokontrol, sinasaktan, pinapahirapan. Yun ba ang gusto mo? Mas gugustuhin ko na po yun kesa mabuhay ako nang hindi nakakasama yung taong una kong itinuturing na magulang. Miss na miss ko na po kasi si Mama Ganda naman. Ate, sorry po. Pero gustong-gusto ko na po talagang umuwi. Sana po, huwag niyong isipin na ayaw ko po kayo makasama. Kaya ako po gagawin to. Ginagawa ko po to kasi kailangan ko. Ay nako, hayaan mo na nga siya, Han. Baka nga iba na ang kailangan niya. Hindi na tayo. Hindi na yung tulong natin. Hindi po totoo yan. Alam niyo po, sa araw-araw na pagtira ko dito sa bahay ninyo, walang oras na hindi ko po kayo pinasalamatan sa lahat ng naitulong ninyong mag-asawa sa akin. Glenda, baka naman pwede mo pang pag-isipan. Pag umalis ka rito, lagi ako mag-aalala para sa'yo. Okay ka naman na dito, di ba? Masaya ka naman, di ba? Ito ka na lang. Ito na kasama namin.
Ate, sorry. Sorry, pero siguro ito na po yung panahon para matuto naman akong tumayo sa sarili ko mga paa. Hindi. Hindi mo kailangang ilayo ang sarili mo sa amin para lang magawa mo yun. Di ba ang sabi mo kami ng pamilya mo? Pamilya na tayo, Glenda. Parang kapatid at anak na rin ang turing ko sa'yo. Baka ito na rin po kasi yung pagkakataon para malaman ko kung ano talaga yung tamang direksyon na patutunguhan ko at hindi ko po magagawa yun kung hindi po muna ako babalik sa pinanggalingan ko. Okay, sige, kung yun yung desisyon mo, Glenda, wala na kami magagawa ni Sheila. Buhay mo yan eh. Hindi ka namin pwedeng hadlangan sa mga pangarap. Glenda, mamimiss kita. Ingatan mo laging sarili mo, ha? Yung pangako mo sa akin, tuparin mo. Tapusin mo ang pag-aaral mo. Patunayan mo sa lahat na kaya mong abutin yung mga gusto mong marating. Malaki ang tiwala at paniniwala ko sa kakayahan mo. Maraming salamat po, ate. Hindi ko po kakalimutan lahat ng kabutihang pinakita niyo po sa akin. Pangako, ayusin ko po yung buhay ko. Tutuparin ko po lahat ng pangako ko sa inyo at sa sarili ko. Mickey at Kimbo, nung nakita ko nang umiiyak si Ate Sheila, lalo kong natakot na magsabi ng totoo. Nanahimik na lang ako. Pinilit ko na lang gustuhing magpatawad. Nung time din kasi na yon, hindi na ako matingnan sa mata ni Kuya Eric. Hindi na rin niya ako kinakausap. Inisip ko na lang na baka nadala lang siya ng tama ng alak. Kaya ipinasa ko na lang sa Diyos ang lahat. Tuluyan na akong umalis kina Ate Sheila. Nag-resign na rin ako sa kumpanya nila Kuya Eric. Salamat kay Marvin na tumulong at umalalay sa akin nung mga panahong walang-wala ako. Pinatuloy niya ako pansamantala sa bahay nila at inalok niya ako ng trabaho sa mga alam niyang may opening. Pero hindi ko muna tinanggap ni Nicky at Kimbo. Nasa point kasi ako noon na gusto ko, ako na mismo ang gagawa ng bagong daan na tatahakin ko. Sariling sikap ako naghanap ng bagong trabaho, bagong tutuluyan, bagong buhay. Ito yung part na hindi ko na inaasa sa kahit kanino ang kapalaran ko. Ipinagdasal ko na lang na sana isang araw, matutunan ko ulit magtiwala sa mga taong gustong maging parte ng buhay ko. Hanggang dito na lang ang sulat ko, Nicky at Kimbo. Maraming salamat kung mapipili ninyo ang kwento ko. Kapulutan din sana ito ng aral ng mga masusugid ninyong tagapakinig. God bless and more powers sa lahat na bumubuo ng Dear MOR at pati na rin sa MOR 101.9. Lubos na gumagalang, Glenda. #Dear MOR Pagtitiwala. Ito na nga, tapos na ang ating pangalawang bahagi or ang total story ng ating letter sender na si Glenda sa ating #Dear MOR Pagtitiwala. Kung kayo naman po ay gusto nyo makasunod or hindi nyo masyadong nasundan yung ating istorya, ito nga ang pangalawang bahagi ng istorya. Etong si Ate Glenda, ayun na nga, andun na sa bahay nila Sheila and Kuya Eric. Nangyari. May plot twist pala itong si Ate Girl sa istorya niya. Kasi eto nga na parang may one time na nag-inuman itong si Kuya Eric, si Eric and si Sheila, no? And before pa noon, napapansin na ni Glenda na parang iba yung patutungo ni pakikitungo ni Kuya Eric, parang may something fishy na. Ay, parang meron ng may konting malagkit na. Oo. Anong malagkit, Nikki? Parang malagkit yung tingin, iba na yung malagkit na yun. Oo. Tapos eto ngayon nag-inuman nga, tapos pinilit talaga si Glenda na sumali sa inuman nila ni Sheila and ni Eric. Ito mag-asawa, pinili talaga. Ayun, napilitan naman si Glenda. Nakatulog sa same kwarto na tinutulugan ng mag-asawa. Tapos? Biglang nagising itong si Glenda para mag-CR. Nagising din itong si Eric. Nako naman talaga. At doon na nga nangyari. Actually, walang nangyari. Pero merong muntika ng may mangyari. Nag-attempt si Kuya Eric na, let's say, may gawin. Chorbahin. Si ate mong girl. Glenda. Nakakaloka. Buti na lang, Sheila saves
excuse, no? Parang tinawag niya si Eric para kumuha ng tubig. At ngayon hindi nga natuloy. Pero still, it is may attempt na naganap. Kaya agad-agad kinabukasan or makailang araw talagang nag-decide na si Glenda na umalis na. Umalis na, nagpasundo kay Marvin. Pero yun nga, yung dahil sa sobrang genuine ni Sheila sa pakikitungo niya kay Glenda, sobrang bait, no, na hindi niya na sinumbong kay Sheila nung ginawa ng asawa niya sa kanya. Medyo hindi ako bet, hindi ko pabor yun. Hindi ko pabor yun ng ganun. Sana kung umalis na sana sinumbong na lang, no. Kasi hindi dapat tinotolerate yung ganun. Sure. Pero dahil nga sa sinabi niya, siguro nadala sa alak, pero walang excuse yun ng ganun. Kahit na nakainom, alam mo naman pinaggagawa mo, marunong ka nga maglakad, 'di ba? Oo, true, 'di ba? 'Di ba? So hindi excuse 'yun na dahil nakainom, 'di ba? 'Yun nga sinasabi. Pero tapos ano nangyari? Ayun na nga, bumalik siya sa kanyang dating nanay-nanayan. Pero hindi pa gusto niyang bumalik, pero in the meantime, gumawa siya ng gusto niya munang mag-decide na on her own sa lahat. Hindi niya pa tumanggap ng mga trabaho, parang gusto niya manggaling sa lahat sa kanya. Kumbaga magsumikap. Though, hindi naman, nothing against naman siya kay Marvin na tinulungan siya maghanap ng trabaho ulit, gano'n. Pero siguro sa kanya, pride and ego niya na siguro dapat on my own na talaga, na ako maghanap, ako na lahat, gano'n. Siguro I would say, hindi siya pride and ego. I would say it's yung yung trust issues niya. Yeah, oo. Natuto na siya kasi the last time na may tumulong sa kanya. Una yung nanay-nanayan niya. Oo. Tapos sila Kuya Eric, di ba? Inano siya ng trabaho sa trabaho ni Kuya Eric. Tapos ending, ganun lang din pala yung traumatic na yung experience niya. Na-trauma siya. So eventually, kamorkada ang nangyari. Natutunan ni Sheila, unti-unti niyang natututunan ang pagtayo sa sarili niyang mga paa. There you go. So tingnan natin kung anong masasabi ng ating mga letters. Pero hindi na kwento kung naging kumusta sila ng mami niya. Kaya naman ako'y nagiging curious baday kung ano nangyari kay Sheila at sa kanyang adopted mother. Totoo. Kasi baka naman, di ba? Sana magkaayos sila. We don't know.